Magandang buhay mga katiats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa TVM LSM 666 account ng Apulacay sa World Bank. Ito yung codename ng isang taong makapagbukas ng lahat ng account ng Apulacay sa iba't ibang bangko na nakakalat ang account ng Apulacay. Ating pakinggan ang bidyong ito. Sino nga ba itong si TVM LSM 666 o ang susi para mabuksan ang mga accounts na sinetat ni Pangulong Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo na tinatawag din nilang si Tiburcio Villamor Marcos na may alias na King Fisher, Harbor King, Spiritual Wonder Boy, King Anthony Santiago Martin, White Spiritual Boy, Emperor Chua Tai Li, Peter Patrick Nash, Stanley Fisher at marami pang ibang alias ang tawag nila dito. Dahil sa meron siyang acronym na TVM LSM, kaya merong lumalabas na mga bugos na mga personality katulad ng Tiburcio Villamor Marcos. Hindi naman kasi Tiburcio Villamor yan. Yan lang talaga ay code letters or code name ang TVM. At hindi yan Tiburcio Villamor Marcos kung saan merong lumabas na nagki-claim na siya daw si Tiburcio Villamor Marcos. Kaya nagiging nagiging scam ang istoryang ito dahil may lumalabas na mga bugos personality, which is itong TVM LSM ay isa itong makapangyarihang tao, kaya kaya niyang itago ng matagal ang mga kayamanang ito na nakakalat, nakadeposito sa iba't ibang sulok ng mundo kung saan merong mga bangko. Okay, patuloy tayo na makikinig dito sa video. At talagang mautak talaga si Pangulong Ferdinand Marcos sa paggamit ng mga codename na ito na siguradong ikalilito ng mga gustong angkinin ang mga accounts na ito. At sino nga ba itong si TVM LSM 666 mga tol? Sa ngayon mga tol, ito ay nananatiling sikreto na hindi pwedeng ipaalam sa lahat ng mga tunay na nakakaalam kung sino talaga itong si TVM LSM 666 dahil sobrang mapanganib po ito pag ipinaalam sa buong mundo kung sino itong taong ito na makakapagbukas ng mga accounts na sinetat ni Pangulong Ferdinand Marcos. Gaano nga ba kalaki ang laman ng accounts sa sinetat ni Pangulong Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo? Ang mga accounts na ito ng TVM LSM 666 ay kumalat na sa iba't ibang social media sites. Marahil ang iba sa atin ay nabasa na ito sa mga articles na nagkalat online. Sa mga hindi po nakakalam, ito po ang mga accounts. Okay, so ito yung mga accounts. Medyo malabo nga lang pero makikita natin na sa 170 accounts, bank accounts all over the world. At hindi lang sa isang bangko, hindi lang isang account ang meron. Pwedeng sa isang bangko ay merong 2 account, 4 na accounts ang nakalagay. Kaya pinosisyon ito for benefits of humanity sa buong mundo. Kaya kahit doon sa Kiribati, sa pinakasulok ng mga isla na may bangko ay meron ding deposito doon. Ano nga kaya itong Gold for Humanity? Bakit na link ang Apulacay na isang Pilipino lamang sa gintong ito? Napakaswerte naman ng Pilipinas kasi itong Gold for Humanity ay ito na yung kayamanan ng buong mundo na nakapangalan lamang sa isang tao na pwedeng makapagbukas. Kung tao man yan, yung si TVM LSM, hindi kasi yan ibig sabihin na apelyido yan. Pwedeng code lang yan ng isang makapangyarihang tao, makapangyarihang leader, o baka code ng isang presidente ng isang bansa na makapangyarihan. At hindi natin alam kasi hindi natin alam ang iniisip ng Apulacay noon sa paggawa ng mga codes na yan. Okay, so patuloy tayo na manonood nito hanggat dulo. Kung pagsasamahin po lahat ito po yung tinatawag nilang Infinity account o tinatawag nilang Infinite Dollars account na naglalaman ng 1,181,336,675 metric tons na mga ginto. At kasama na dito ang 1 million metric tons na platinum at 1 million metric tons na iba't ibang kulay ng mga diamante. In short mga tol,
hindi na mabilang ang laman ng mga accounts na ito. Kaya ito ay tinawag na infinity account, na kung saan hindi na mapigilan ang paglaki ng mga interest nito na nakalagay sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Merong chismis na yung pagdalaw daw ni PBBM doon sa World Bank ay baka chinecheck niya lang ang tubo or interest ng mga account na yun. Kaya kung nakita nyo yun, di ba? Biglang sumigla ang stock market ng Amerika nang dumalaw doon si PBBM. Kaya nga nanalo si PBBM dahil sa itong urban legend na ito about Gold for Humanity, na baka daw si PBBM ang tinaguriang PBM LSM 666 na isang taong makapagbukas ng account na yan. Pero sa dinig ko naman, ayon kay Karen Hudes, ay si Wolfgang Strack, isang German lawyer ng World Bank noon. Yun daw ang diyan ni Apolakay, yung tagapangasiwa, si Wolfgang Strack, isang German lawyer. Ayon kay Karen Hudes, na isa ring former World Bank attorney, isang whistleblower ng Gold for Humanity, Infinity Gold na yan, na wala ng limit, ang dami-dami. Okay, so patuloy natin na panoorin ito kasi ang video na ito ay ang malapit sa katotohanan na kwento tungkol sa account na ito na PBM LSM 666. O mas kilala sa tawag na Wealth for Humanity, na kung saan itong account na ito ang inaasahan ng lahat ng mga bansa sa buong mundo. At naghihintay po ang lahat ng mga bansang ito na mabuksan ang account na ito para mapakinabangan ng lahat, especially ang bansang Pilipinas. Ang priority po ng account na ito ay ang sambayanang Pilipino. Ganyan po kamahal ni Pangulong Ferdinand Marcos ang sambayanang Pilipino. Ng plano kung ang beneficiary na pinakamalaki na benepisyo niyan ay ang Pilipinas. Magiging pangalawa tayo sa Amerika niyan, na pinaka-powerful country in the world. At sana naman sa kapanahonan ng ating mga apo o mga anak ay baka mangyari ang narito sa mga kwentong ito na parang nagiging legend na lamang or mitolohiya. Pero yung kwento ng 400 metric tons of gold bars na naiwan sa Central Bank of the Philippines, nung kapanahonan daw ni Cory ay inilabas daw yan sa Central Bank sa Pilipinas at dinala sa Thailand. Sa Thailand itatago daw doon, pero nahuli sila. At hindi ang pagkahuli noon, dahil sa na-transport yun from Philippines to Thailand, at nang mahuli sila ay nagkalat ang nag-viral ang news na yun, pero biglang tumahimik. Yan ang ating diyan. Magtaka tayo bakit biglang tumahimik at news blackout na kung nasaan napunta yung 400 metric tons of gold bars na naiwan sa Central Bank of the Philippines na pinuslit ng mga dilawan. Na ang plano niya sa ating bansa ay walang kapantay sa kahit na sinong leaders ng mga bansa sa buong mundo sa kasaysayan. Marami pong nagsasabi na baka girahin o sakupin tayo ng iba't ibang bansa dahil sa mga katakot-takot na accounts na sinetat ni Pangulong Ferdinand Marcos. At kasama na dyan ang 400,000 metric tons na nakadeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi ba kayo nagtataka mga tol kung bakit walang sumasakop sa atin ng mga bansa kahit alam ng mga bansang ito na may malaki tayong deposito na ginto sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Dahil matalino po si Pangulong Ferdinand Marcos na siya nag-set up dito at ang Infinity Account o Wealth
Wealth for Humanity na napagkasunduan ng iba't ibang bansa na walang sasakop sa atin. Binabantayan po nila ang mga wealth na yan at matatakot ang mga bansang gusto tayong sakupin dahil makakalaban nila ang mga malalakas na bansa na siyang nagbabantay sa mga wealth na yan. At talagang sobrang talino ni Pangulong Ferdinand Marcos sa pagsiset up ng mga accounts na ito na hindi ito basta-basta makukuha ng kahit na sino man dahil maraming puzzle ang mga accounts na ito. Kung may magtatangka sa ating gobyerno na bawasan ang 400,000 metric tons na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas ay tiyak na mabubuking ang mga ito. Kagaya ng pagpuslit ng Administrasyong Aquino ng 3,500 metric tons na mga ginto papuntang Thailand na napigilan ng United Nations. Yan yung sinabi ko kanina, United Nations pala ang nakahuli sa kanila, pinigilan. Ngayon, saan kaya napunta? Yung 400 metric tons yun. At alam niyo ba kung bakit nagiging 3,500? Dahil ang 500 tons ay ibinulsa. Grabe naman, no? 400,000 nagiging 3,500 na lang. Missing kaagad yung 500 tons ng Philippine gold bars na yan. Na nandyan lang sana sa Central Bank, pero dahil sa ousted ang Apolacay noon at siya ay nakulong sa Hawaii, kaya nagkaroon ng panahon ang Dilawan na ransakin yung Central Bank, which is ang nagpatayo ng Central Bank ay talagang si Apolacay dahil doon tinutunaw yung mga gold bars na nakuha sa iba't ibang sources, Taliano at Yamashita, at ginawang nilagyan ng tatak na Central Bank of the Philippines ang ating mga gold bars na nandiyan sa Swiss Bank, at yan ay minted sa Central Bank of the Philippines. Okay, so malapit na tayo magtapos. Atin muli panoorin at pakinggan. Pero wala pa po tayong update sa ngayon kung naibalik na ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa paglipas ng panahon ay maraming grupo ang nagpaplano kung paano nila mananakaw ang mga accounts na sinetap ni Pangulong Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Ito yung mga malalaking grupo ng mga sindikato sa buong mundo. Andyan ang Illuminati at marami pang malalaking organisasyon ng mga sindikato sa buong mundo na nagnanais na mapasakamay nila ang mga kayamanang ito at kumukuha sila ng mga tao na hawak nila na nagpapanggap na sila ang may hawak sa account na ito. Ang Illuminati ay directly related yan sa Vatican. Kasi ang Illuminati ay parang ano yan, religious group na mga marunong. So kung religious yan, related yan sa Vatican. Kaya pwedeng nasa Vatican na ang iba niyan, na Gold for Humanity. Dahil ang Vatican, kung hindi man pangalawa yan, ay mas pinakamaraming ginto kaysa Fort Knox, kaysa Federal Reserve ng Amerika. Dahil ang ginto ng Vatican ay ancient gold yan. Sa kapanahonan pa ng mga ancient people, sa kapanahonan ni King Solomon, sa kapanahonan ng mga hari ng iba't ibang mundo na convert into Christians, ang kanilang mga ginto ay binibigay diyan sa Vatican. Na ang pinaka-religious leader diyan ay ang tinatawag na Santo Papa. Okay, so itong New World Order ay related din siya sa Illuminati. Kaya nga, yung magtaka tayo bakit mayroong dollars na yung dollars ay may marka ng simbolo ng Illuminati or ng New World Order. Ang gulo-gulo, ano? Okay. Ipagpatuloy natin ang video. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa din nila mapatunayan na may karapatan sila sa mga assets na ito. Ang grupong ito ng mga Illuminati ay mga Zionists, mas kilala sa tawag na Jews o Judaizers, na kalaban ng tunay na mga Hebrews o Israelites na sumasamba kay Baal mula pa noong panahon ni King Solomon. Sila ang sinasabi sa Biblia na Synagogue of Satan sa Book of Revelation na nagpapakilalang Hudyo pero mga huwad na Israelita. Itong codename na TBM LSM 666, yung numero na 666 ay palaging nakarelate sa Diablo. Pero sa Biblia, ang 666 ay unang mababasa sa Book of the Kings ni King Solomon. Na ayon sa Book of the Kings, sinasabi na every year yata ay mayroong ibibigay na 666
666 or 666 talents of gold. Ang isang talent of gold, yung isang talent or talento, ay tumitimbang ng 33 kilograms. Kaya malaking gold bar yan, ang 1 talent. So merong 666 talent every year ang ino-offer kay King Solomon galing sa iba't ibang nasyon sa mundo. Kaya magtaka tayo, bakit eksaktong 666 talents, 666 times 33, yan ang lalabas na kilograms. Ang gulo-gulo, mga ka-TH. At ang pangalawang paglabas ng numerong 666 ay itong tinaguriang the beast. Yung sinabi sa Biblia na mayroong mga marka na ibibigay sa mga tao na naniniwala sa Diablo. Yan ang 666. At pangatlong paglitaw nito ay dito mismo sa ating episode, ang account for humanity, na ang tanging makapagbukas daw ay itong taong si TVM, LSM at merong numerong 666. Kaya sino nga kaya ang taong ito? Hindi ba kaya ito yung Diablo? Kaya hindi yan mabubuksan kasi nasa pang Diablo nasa kanyang lungga pa. Okay, malapit na tayong magtapos, pero sa dulo ng bidyong ito ay mas klarong-klaro nyo na ang kwento tungkol sa account na ito. Kontrolado nila ang Vatican at ang mga elitistang grupo na ito ang nasa likod ng Federal Reserve System. Kaya kinokontrol nila ang world's assets, ang mga kayamanan at mga libo-libong toneladang ginto na pinaglalagay ni Pangulong Ferdinand Marcos sa mga trust accounts sa iba't ibang bansa ay kinokontrol nila. Gamit ang Aquino administration noon, tinahadlangan nila ang pagre-release ng mga wealth for humanity sa Pilipinas para hindi ito mapakinabangan ng mga Pilipino. Dahil gusto nila na sila ang kokontrol nito para sila ang maghari sa buong mundo sa pamamagitan ng New World Order. Ang One Eye Pyramid sa dollar bill ay ang agenda ng Deep State at sa pamamagitan ng mga ginto ay ma-establish nila ang One World Government, One World Religion, One World Military at One World Currency. Gusto nilang paluhurin lahat ng gobyerno ng iba't ibang bansa sa kanilang agenda. Okay, atin mo na balikan yung isang mata na pyramid na mayroong isang mata sa dollar bill. Okay, mayroong nakalagay doon na Coeptus Siptis. At sa baba noon ay mayroon Novus, Novus Order Colorum. Ganun ba yun? Ang kahulugan ng mga litrang yon is to the God. And then, sa baba niyan is the New World Order. Kaya nga na-link ang logo na yan ng dollar bill ng Amerika sa Illuminati dahil sa yung mata na yan. At mayroong obelisk. Kasi ang obelisk ay galing yan sa Egypt. At ang obelisk na yan ay ginagamit na simbolo ng mga Illuminati. At yung mata na yan, yan ang the seeing eye of God. Ang mga Illuminati ay naniniwala naman yan sa Diyos. Pero ayon sa mga Katoliko, sa obispo ay parang magkalaban tong Katoliko at saka Illuminati. Ganyan ang nangyari niyan. Okay, talagang magulo. Magulo ang na ito, pero sa dulo ay magkaroon kayo ng konklusyon kung ano ba talaga itong Illuminati, ano ba talaga itong Infinity account na TBM, LSM, bakit merong numerong nakakonekta sa kanya na 666. Atin ipagpatuloy ang video. Isa sa paraan nila ay ang hawakan ng mga ginto na iningatan ni Pangulong Ferdinand Marcos para sa future generation. Kaya ang Global Debt Facility account ni Pangulong Ferdinand Marcos na TBM LSMC 66 sa World Bank na pinaglalagakan ng world's assets ay gustong maangkin ng mga elite o Illuminati para gamitin nila sa kanilang agenda. Take note mga tol na ang 666 ay ginamit ng Biblia sa dalawang magkaibang pagkakataon. Una, bilang code sa ginto na ginamit ni Haring Solomon. At pangalawa, bilang code ng Antichrist. Kaya yan yung sinabi ko kanina na dalawang beses na nandyan sa Biblia. As the beast na merong 7 ulo yata yung beast na meron sa Biblia. At
ang timbang ng mga ginto ni King Solomon sa bawat taon ay tumitimbang ng 666 talents. 1 talent is equal to 33 kilogram. Kakaibang weighing scale. Okay, at hindi ba kayo nagtaka, mga katiats, kung bakit magaan para sa Amerika, para sa ibang NATO nation, magaan sa loob nila na papautangin tayo ng pera, papautangin tayo ng mga armas, ng mga kagamitan, teknolohiya o pangyera. Palang ito yung pinapautang. Bakit nga kaya? Kasi meron tayong naka-reserve na ginto sa World Bank. Alam nila na pwede nilang kunin yun as collateral kung hindi tayo makapagbayad. At alam niyo ba bakit kahit si Putin ay tinawagan si PBBM ng manalo at halos lahat ng NATO nation ay tumawag para mag-congratulates at na-recognize si PBBM as one of the good leader. Hindi ako hindi ako bumuboto. Wala akong pinapanigan, pero ito yung kwento na totoo. 'Di ba, mga ka-good news, katiats? Okay, so malapit na tayong magtapos. Ating balikan muli ang ending ng video. Hindi masama ang code na ito noong una, pero magiging masama ito kapag nakontrol na ng Diablo ang mga ginto at gamitin ang 666 code para maging tatak ng Antichrist kapag naging fully established na ang kanilang one-world agenda. Ay ang patriotism o ang pagmamahal sa bayan. Gustong burahin ng mga elitista ang pagiging makadiyos at makabayan ng mga tao dahil ito ang susi para ma-dominate nila ang buong mundo. Dalawa lang talaga ang naglalaban dito, ang divine government ng Diyos at ang New World Order ng Diablo. Okay, so yan nga, dalawang puwersa lamang. Yung puwersa ng liwanag at puwersa ng kadiliman. Yung puwersa ng 666 ng New World Order at ang puwersa ng Diyos. So dalawa. So saan ba kayo papanig niyan, mga katiats? Doon ba kayo sa New World Order na nasa likod niyan ang Diablo, ang 666? Or dito kayo sa makadiyos? Saan ba tayo na makadiyos pupunta dito? Kahit mga pastor ay dinadala ang pangalan ng Diyos. Yun pala, Diablo rin. Diba? Kaya suriin natin ang ating sinasamba kung yan ba ay Diyos o Diablo. Pero wala nang hihigit pa sa taong mabuti at malinis ang puso kaysa taong palaging nagsisimba ngunit maitim ang budhi. Okay, so hanggang dito lang ako, mga katiats. Ako'y magpaalam na comment lang kayo sa ating comment section kung meron kayong nalalaman pa na mas malalim tungkol sa episode na ito. Ang account na napaka-misteryoso, ang account na TVM LSM 666. Paalam na hanggang sa muli.